Kasisi, for today's vlog, i-share ko lang po sa inyo yung aming pinagdaan ng mag-asawa for the past few weeks po. Ito pong nakaraang linggo ay nagkaroon po ng sakit ang aming anak po na si Aling Maliit. 10 months old lang po siya. So, disclaimer lang po, hindi po ako doktor, hindi rin po ako nurse, at hindi rin po ako professional na medication. So, ito pong share ko na video sa inyo ay based lang po sa aking experience, lalo na po sa mga magulang dyan. So, panoorin po natin. Hello mga kasisi, for today's video. So ayan, parehas kaming matamlay ng aking anak kasi ayan si Aling Maliit. May sakit kasi siya. Nahawahan ko kasi siya mga kasisi. So ngayon, pupunta kami ngayon sa ospital para ipa-check up siya kasi lumalala na yung ubos sipon niya. Tapos yung lagnat niya, hindi na mawala, kaya kailangan ko na siyang patignan. So parang nahawa ko siya kasi nakarang araw ako ay nilagnat at ubos sipon kasi kings weather na dito. Kaya pag tayo ay may ubos sipon, lagnat, pag tayo ay may mga bata sa bahay, medyo mag-ingat-ingat tayo. Mas better na mag-face mask tayo. So ayan, yun ang mali ko. Hindi ako nakapag-face mask nung ako ay nagkasakit. So ayan, nahawa ko tuloy yung anak ko. So eto, palapit na kami sa ospital mga kasisi. Nauna na kami pumunta dito dahil yung daddy niya ay nasa work pa. Susunod na lang daw siya. So dito yung ko siya dadalhin sa may Badar Sama. Yan ako lagi nagpapa-check up. Uso na rin kasi yung sakit dito dahil alam niyo naman pag December taglamig, uso talaga yung ubot sipon. Okay lang sana kung tayong matatanda ang nagkakasakit, pero pag bata talaga. Kasi pag tayong matatanda, kaya pa natin gamutin sa bahay, pero pag bata, alanganin. Kaya si Aling Maliit, pagka once na siya ay nagkasakit at kinabukasan hindi pa siya okay, lagi ko na siya pinapacheck up, hindi na ako nag-aalangan. Mas better na kumonsulta kagad tayo. Ayan yung kanyang pediatrician. So ayan, inaantay namin siya at antayin ko na rin yung daddy niya dito. So ayan si Aling Maliit, kawawa naman. Pag yung bata nagkakasakit, 'di ba? Talagang damay pati tayo. So ayan. Nahirapan siyang huminga. Yung ubo niya kasi malala at saka yung sipon niya. Kasi sinamahan pa ng lagnat kaya medyo nag-worried na ako. So ayan mga kasisi, hinantay na namin yung kanyang pediatrician. So naglakad-lakad muna kami habang inaantay namin kasi nililibang ko siya kasi talagang irritable siya. So dito yung ospital, sa loob ng ospital. So walang masyadong tao kasi sarado pa nga sila, medyo maaga lang kaming dumating. So ayan yung view sa labas. Libot-libot ko muna siya habang inaantay namin yung doktor. Ang kagandahan dito talagang hindi crowded din pagka pumunta ka sa mga ospital, hindi ka na mag-aantay ng matagal. Tapos mabilis yung proseso nila ng pagtanggap ng pasyente, kaya ang ganda. So nandito na rin yung daddy niya. Ayan. So thank you sa pag-view niyo mga kasisi. Update ko kayo mamaya sa maging resulta ng check-up ni Aling Maliit. So ayan mga kasisi, yung mga naresetang gamot kay Aling Maliit, ang dami, 'di ba? Pero yung iba diyan kasi binigay na lang ng pinsan ng asawa ko kasi nung nakaraan nagkasakit din yung anak nila. Sila, may insurance sila dito kaya wala silang masyadong binabayaran. Pagka may insurance kasi dito sa abroad, walang masyadong ipipay. Hindi katulad nung wala kami insurance, ang laki na binayaran namin. So naka 1,500 din kami sa mga gamot niya. Pag may insurance ka, siguro ang ano mo lang is, babayaran mo lang doon is nasa 200. Pero yung gamot libre na din, nakakuha na sa insurance. So ito yung nireseta sa kanya para sa ubo, yung Sinicod. Tapos ito yung kanyang antibiotic, 5 days niyang iinumin. Tapos ayan, may Panadol siya. Tapos merong nireseta sa kanya kasi pag masyadong mataas yung yung lagnat ng bata at hindi kaya ng Panadol, ito yung namin sa kanya. Kaso ito ay
suppositories, ipapasok mo to sa puwet ng bata. Kasi pag masyadong mataas na yung lagnat niya, hindi na kaya ng Panadol, ito yung pinagamit niya sa amin. So, 2 days lang, okay na si Aling Maliit. Tapos ito, yung nareseta naman po para sa kanyang sipon. Ito po ay nasal spray. So, ina-spray lang po namin sa kanyang sipon, sa kanyang ilong yan para guminhawa yung kanyang paghinga. Tapos, meron din po siyang rashes. Grabe po yung rashes niya, kaya nagsabay-sabay na po. Ito yung inireseta ni doktora sa kanya para po gumaling yung kanyang mga sugat kasi po si Aling Maliit ay may rashes din. So, nagsabay-sabay yung mga sakit niya. Ito nga pala yung nahirapan siyang huminga, ubo sipon. So, ayan yung gamot niya. Tapos, may binili kami na personal nebulizer niya. So, ayan. Hindi naman namin siya masyadong gagamitin. Gagamitin lang namin kay Aling Maliit to pag kinakailangan kasi mahirap din sanayin yung bata sa nebulizer. Para lang yung paghinga niya sa ubot sipon niya is lumuwag at makatulog siya na mahimbing. So, ayan, nabili nga pala namin siya ng 2,600. So, kahit mahal siya, binili na namin siya kasi magagamit siya eh. Maganda siya, tas pwede pang iuwi ng Pinas. Yummy, yummy daw. Yum, yum, yum. Yum, yum. Yummy, yummy. Yum. Sarap? Sarap? Kalapala, kalapala. Okay, no, no, no. Mommy, don't touch this one. No, 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 ha? Okay? Masagot pa ikaw? Hindi ka naglilisan kay Mami? Hindi? Ba't ikaw hindi po naglilisan kay Mami? Tingnan mo ayun, oh, yung damitan ko. Binuksan mo na naman. Ha? Ginulo mo na naman yung damitin ko? Aling Maliit. Uy! Pag sinabi ni Mami, bawal guluhin yon, ha? Okay? So, thanks God naman after 4 days, okay na si Aling Maliit. So, ayan. Ang aking lang maipapayo po based sa aming naging karanasan. So, ayan na guys, muna ako para okay naman ako sa aking camera. Kasi ilang araw na talaga akong haggard kasi puyat. Kay Aling Maliit kasi talagang hindi siya makatulog. Kami mag-asawa talagang puyat, pagod. Tapos meron din akong sipon ubo. So ang aking lang pong maipapayo based on my experience na pag tayo pong matatanda o kung sino man po yung mga kasama natin sa bahay na merong mga ubo at sipon, magano na po tayo, magbili din po tayo ng face mask. Magmask na po tayo pag tayo po ay may bata sa bahay. Kasi yun po yung naging pagkakamali ko kasi hindi ako nagmask nung nagkaroon po ako ng ubo at sipon. Kaya po nahawa si Aling Maliit sa akin. So tapos taglamig pa po dito kaya talagang uso po talaga yung ubot sipon lagnat dito ngayon. So tapos po pagka po ang bata ay nilagnat na at isang araw, 2 araw kasi ako po ganun eh pag isang araw, 2 araw at hindi pa po okay si Aling Maliit, pa-check up na po kagad natin yung bata kasi wag na po nating hayaang lumala kasi mas mas magastos po at mas risky po pagka hinayaan po natin siyang lumala kasi kami ang ginagawa namin mag-asawa kasi wala kami insurance. Once po nagkasakit si Aling Maliit, isang araw pag hindi pa siya okay, kinabukasan pinapacheck up na namin siya kasi mas okay yun kasi kesa po na ma-hospital po siya, mas malaki po yung babayaran namin dito sa abroad kasi hindi naman katulad to sa Pilipinas na kayang-kaya pero dito po sa abroad kasi malaki yung kanilang mga bayarin at wala kaming insurance. Kung may insurance po, okay po sana na kaya yun po yun sana yung gagawin ko in case man na makuha na ako sa company ko, iyan ko po siya ng insurance kasi mahirap po talaga pag bata yung nagkakasakit talagang hindi po natin maiwasan na hindi po talaga maapektuhan lalo na pag mga anak natin. So, ayun po ang aking maipapayo lang po sa inyo. Hindi po ako professional, hindi po ako disclaimer lang po. Mas mainam po talaga ipa-check up na po natin siya sa mga doktor, sa kanyang mga pedya para po malunasan kagad yung kanyang nararamdaman at hindi na po lumala kasi mahirap po talaga na mag home na hindi pwede naman siguro kung tayo lang na kaya natin gamutin pero pag mga isang araw hindi pa po okay.
So, yun. Pinapacheck up po siya namin pagka 1 day, 2 days. O, hindi daw. Nagising po kasi siya mga kasisi. So, ayan na. Makulitan naman po si Aling maliit. Pero mas okay po na makulit na lang po yung anak natin kaysa po may sakit. So, mas mahirap po pag may sakit. So, mamaya po magsisimbang gabi po kami. So, ayan po ang aming Christmas tree. Malapit na po ang Pasko. So, yun lang po mga kasisi. Chinare lang po namin yung mga pinagdaanan namin na experience sa pagkakaroon po ng sakit ni Aling maliit. So, napakahirap po talaga, lalo na sa ating mga magulang kung pwede po nakuhanin lang po natin yung sakit nila pag nagkakasakit sila. So, ayan lang po mga kasisi. Thank you po sa pag-view nyo sa aking channel. See you in my next vlog. Advance Merry Christmas to all po. I like it very much. Bye ka na. Bye! Bye! Kakanis ang mami ko. Merry Christmas to all. God bless!